Shalom sa inyong lahat. Nagpunta sila sa Kapernaum at nang dumating ang araw ng Sabat ay pumasok sa sinagoga si Jesus at kaagad nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya tulad ng may autoridad at hindi gaya ng mga tagapagturo ng kautusan. Marcos 1:21 at 22. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ipapang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Nababatid ang 70 linggong propesiya ay nagpapalakas ng iyong panampalataya. Ang aklat ni Marcos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ipaalam mo sa amin ang iyong mga daan, o Panginoon. Ituro mo sa amin ang iyong mga landas. Akayin mo kami sa iyong katotohanan. Kami iyong turuan sapagkat ikaw ang Diyos ng aming kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay kami ng buong araw. Amen. Ang ating dalangin ay mula sa awit 5:4 at 5. Pangkahalatang introduksyon. Ang Ebanghelyo ni Marcos. Mga sipi mula sa New King James Version, the New Open Bible, na ang pamagat ay the Four Gospels. Malamang na ang unang ebanghelyong naisulat, maaring sina Mateo at Lucas, ay ginamit si Marcos bilang isang pinagmulan. Nakapokus kay Jesus bilang lingkod na naglilingkod upang sa pisikal at espiritual na pangangailangan ng iba. Ang pinakamaiksing ebanghelyo na isulat sa madlang hintil, partikular sa mga Romanong mamamayan. Gumagamit ng kaiklian sa mga salaysay na may mabilis na pagkilos upang magbigay ng isang pagkadama ng pagmamadali sa mensahe ng ebanghelyo. Ang susing kasabihan ay kaagad, yan ang madalas na mababasa, kaagad. Ang layunin ni Marcos ay upang ipakita na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ang mga salita ng isang Romanong kawal sa kamatayan ni Jesus ay tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Kapitulo 15, talatang 39. Mula naman sa Teacher's Edition ng ating diksyon. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay nagpapakita sa atin ng kadilimang naranasan ni Kristo, ang halaga ng ating kaligtasan. Ngunit ang krus ay hindi ang wakas ng paglalakbay. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, pinanukala niya ang isang pagpupulong kasama ang kanyang maalagad sa Galilea at gaya ng alam natin, nagpasimula ang Kristiyanong Iglesia. Unang leksyon, ang simula ng Ebanghelyo. Ang ating susing talata, Marcos 1:14 at 15.
Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Ating pag-aaralan ng tungkol kay Marcos ayon sa iniulat sa kasulatan upang makita ang kanyang maagang pagkabigo at sa huli pagbangon. Pagkatapos, ang pag-aaral ay tutungo sa pambukas na bahagi ng Marcos na naghahanap ng patutunguhan ng kwento at nililingon ang dahilan ng ang isang nabigo at pagkatapos ay naibalik na misyonero ay susulat ng gantong teksto. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, pagkabigo at bagong pasimula. Ikalawa, tagapagdala at bautismo. At ang ikatlo, ebanghelyo ayon kay Jesus. Sa unang pagkakahati ay dalawang paksa ang tatalakayin. Ang bigong misyonero at isang ikalawang pagkakataon. Gayon din sa ikalawang pagkakahati, may dalawa ring paksa, ang sugo at ang bautismo ni Jesus. Doon sa ikatlo, titingnan natin ang 70 linggo ng Daniel 9. Ang unang pagkakahati, pagkabigo at bagong pasimula. At una sa dalawang pagtatalakay, ang bigong misyonero. Ang ating talata ay mga Gawa 13, talatang 5 at 13. Nang sila'y makarating sa Salamis, kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan bilang katulong. At umalis mula sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga sa Pamphylia. Ngunit iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Pagpapakilala kay Juan Marcos. Si Juan Marcos, ang malamang na may akda ng Ebanghelyo ni Marcos, ay marahil isang kabataan sa Gawa 12:12. Ang kanyang ina, si Maria, ay malinaw na isang mayamang taga-suporta ng iglesia at nagdaraos ng pagpupulong panalangin sa kanyang tahanan. Si Juan Marcos ay walang kinalaman sa kwento ni Pedro na nasa mga talatang 3 hanggang 12. Sa kwentong ito, pinalaya ng anghel si Pedro mula sa bilangguan. Siya ay ibinilanggo at may balak na patayin. Nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan Marcos. Ngunit ang pagpapakilala sa kanya sa puntong ito ay paghahanda para sa kanyang kaugnayang kalaunan kay Bernabe at Saulo, Kapitulo 13, talatang 5. Problema sa unang paglalakbay misyonero ni Pablo. Ang mga Gawa 13 ay naglalarawan ng unang paglalakbay misyonero ni Saulo at Bernabe. Si Juan Marcos ay hindi nabanggit hanggang sa talatang 5 at ang kanyang papel ay simpleng bilang isang katulong o lingkod. Walang ibang pagtukoy sa kanya hanggang sa talatang 13 kung saan ang maiksing ulat ay nabanggit na bumalik siya sa Jerusalem. Walang ibinigay na dahilan para sa pag-alis na ito sa mga talatang ito. Ngunit meron tayong mababasa na insight mula sa The Acts of the Apostles. Si Marcos na nalula
sa takot at panghihina ng loob, ay nag-alinlangan pansamantala sa kanyang layuning ibigay ang sarili ng buong puso sa gawain ng Panginoon. Hindi bihasa sa mga kahirapan, siya'y nasiraan ng loob sa mga panganib at kasalatan sa daan. Kagaya ng nakita natin kanina, sila ay may kaya sa buhay. Pinapakita ito ng malaking tahanan sapagkat pinagpupulungan ng mga Kristiyano sa pulong panalangin. Kaya siya'y lumaki sa tahanang may kakayahan at hindi nakaranas ng mga paghihirap sa buhay. Ito ang dahilan. Sa madaling salita, simpleng naging napakahirap para sa kanya ang mga bagay doon sa paglalakbay misyonero, kaya ninais niyang umalis. Pangalawang pagtatalakay, isang ikalawang pagkakataon, mga Gawa 15:37 hanggang 39. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinawag na Marcos, ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain. Ang konteksto nito ay nasa ikalawang paglalakbay misyonero na, natapos yung una. Sa ikalawang paglalakbay misyonero ay gusto ni Bernabe na isama muli si Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo at nagkaroon ng mainitang pagtatalo ano pat sila'y naghiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos. Si Pablo naman, sinama niya si Silas. Pagtatalo sa pagitan ni na Pablo at Bernabe, ang dahilan ng pagtanggi ni Pablo sa binata ay makikita sa Gawa 15:38. Si Marcos ay umalis mula sa kanila at hindi nagpatuloy sa gawain ng ministeryo. Maintindihan natin na ang salubin ni Pablo kahit na tuwiran kung siya ay magsalita. Ang buhay misyonero, lalo na sa matandang sanlibutan, ay mabagyo at mapanghamon. Si Pablo ay umaasa sa kanyang mga kasamang misyonero na tumulong sa pasanin. Ayon sa kanyang pananaw, ang isang taong agad na umalis ay hindi karapat-dapat sa isang lugar, sa isang pangkat ng misyonerong nakikipaglaban sa mga masasamang puwersa. Hindi sumang-ayon si Bernabe. Nakita niya ang potensyal kay Marcos at hindi niya nais na maiwan ang binata. May tuturing natin si Bernabe na isang visionary o mapangitain. Ang visionary ay isa na may kapangyarihan ng foresight o nakikita ang hinaharap. Halimbawa nito ay nakikita ang isang gusali sa isang bakanteng lote, visionary yan. O isang doktor, nakikita ang isang doktor sa isang estudyante sa elementarya. Yan ay meron si Bernabe. Isang matinding pagtatalo ang naganap sa pagitan ni Pablo at Bernabe tungkol kay Juan Marcos, kaya't naghiwalay sila ng landas. Pinili ni Pablo si Silas na sumama sa kanya at si Bernabe naman ay kinuha si Marcos. Ang positibong makikita natin sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng dalawang pangkat sa halip na iisa lamang. Hindi pinaliwanag ng mga gawa kung bakit pinili ni Bernabe na sumama si Marcos sa kanya. Sa katunayan, ang siping ito ang huling lugar kung saan makikita itong dalawang lalaki sa mga gawa. Subalit, nakatutuwa, hindi ito ang huling lugar kung saan
binabanggit si Marcos sa Bagong Tipan. Kagaya ng nabanggit ko, ay nagkaroon pa nga tayo ng isang aklat dahil sa kanya. Pagkakasauli kay Marcos, meron tayong tatlong babasahing talata at ito ang paglalarawan sa kanya kalaunan. Ang una ay 2 Timoteo 4:11. Si Lucas lamang ang kasama ko. Si Pablo ito, sumusulat kay Timoteo. Sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya ay kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. Ang laki ng pagbabago, no? Inaayawan niya noong una, ngunit ngayon ay napatunayan na si Marcos ay kapaki-pakinabang. Sa Filemon 24 naman, sabi doon, gayon din sina Marcos, Aristarco, Demas at si Lucas na aking mga kamanggagawa. Ang ikatlo ay 1 Pedro 5:13. Sabi naman ni Pedro, binabati ko kayo ng babaeng nasa Babylonia na kasama ninyong hinirang at si Marcos na aking anak. Naging mabuting manggagawa si Marcos sa kalaunan. Ipinakita ni Pablo ang halaga ni Marcos sa kanya at sa ministeryo. Ibinibilang siya ni Pablo sa kanyang mga kasamang manggagawa. Si Pedro din ay may malapit na relasyon kay Marcos. Aking anak ang turing ni Pedro. Ang aklat na ito ay sinulat mga 15 hanggang 20 taong matapos ang karahasan sa mga gawa 15. Sa makatwid ay lumipas ang 20 taon ng itong usapan tungkol kay Juan Marcos ay naiba na. Malinaw na nakabawi si Marcos mula sa kanyang pagkabigo. Halos tiyak na sa pamagitan ng tiwala na ibinigay sa kanya ng kanyang pinsan na si Bernabe. At dahil sa ikalawang pagkakataon, meron tayo ngayon ng Ebanghelyo ni Marcos. Ikalawang pagkakahati, tagapagdala at bautismo. At ang una sa dalawang pagtatalakay ay ang sugo o tagapagdala. Marcos, Kapitulo 1, 2 at 3. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito ipinadala ko ang aking sugo sa iyong unahan, na maghahanda ng iyong daan, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatlong pangunahing tauhan. Ang Marcos 1:1 hanggang 8 ay may tatlong pangunahing tauhan. Si Jesucristo na tinutukoy sa unang talata, ang Diyos Ama na ipinapahiwatig sa talatang 2, at si Juan Bautista sa talatang 4, ang sugo at mangangaral na ang pangunahing paksa ng huling bahagi nitong sipi. Ang Marcos 1, 2 at 3 ay naglalaman ng isang sipi mula sa lumang tipan na inihayag ni Marcos upang ilarawan kung ano ang mangyayari sa kwento. Ang sinipi ni Marcos ay isang magkakahalong mga kataga mula sa tatlong talata, Exodo 23:20, Isaiah 43 at Malakias 3:1. Ang paglalakbay ng Panginoong Hesus. Ang Exodo 23:20 ay tumutukoy sa isang anghel na ipinadala ng Diyos sa unahan ng Israel upang dalhin sila sa Kanaan. Ang Isaiah 43 ay nagsasalaysay ng pagpapakita ng Diyos sa ilang
na may inihandang daan sa harap niya. Ang Malakyas 3:1 naman ay nagsasalita tungkol sa isang sugo na pupunta sa unahan ng Panginoon upang ihanda ang kanyang daan. Lahat ng tatlong talatang ito'y nagpapahayag ng isang paglalakbay. Ang papel ni Juan Bautista. Ang talata sa Isaias ay maraming kaugnayan sa ministeryo ni Juan Bautista at nakapokus din sa daan ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ni Marcos, ang Panginoong Hesus ay nasa isang paglalakbay. Ang mabilis na pagsasalaysay ay nagpapalakas sa diwa nitong paglalakbay. Isang paglalakbay na magdadala sa krus at sa kanyang sakripisyong kamatayan para sa atin. Subalit, marami pang dapat mangyari bago siya makarating sa krus. Ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ipahayag ni Marcos ang lahat ng maito sa atin. Nanawagan si Juan Bautista para sa pagsisisi, isang pagtalikod mula sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. Ito ang kahulugan ng pagsisisi. Kinakailangang may pagtalikod mula sa kasalanan. Yung nagsisisi pero ayaw talikuran ang kasalanan ay hindi talagang nagsisisi. At pagkatapos na tumalikod mula sa kasalanan, ang susunod ay pagbabalik sa Diyos. Marcos 1:4. Siya ay nagsalita tungkol sa isa na darating kasunod niya, na higit na makapangyarihan kaysa sa kanya, talatang 7 at 8. Ang kanyang pahayag na hindi siya karapat-dapat na magtanggal ng tali ng mga sandalyas ng isa na darating ay nagpapakita ng mataas na pagtingin niya kay Jesus. Kalawang pagtatalakay, bautismo ni Jesus. Marcos Kapitulo 1, 9 hanggang 11. Nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ng kalangitan at ang Espiritu na bumaba sa kanya na tulad na isang kalapati. At may isang tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Ang kahalagahan ng bautismo ni Jesus. Ang pangyayaring ito ay nagtuturo sa kahalagahan ng bautismo ni Jesus. Ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay naroon na magkakasama sa pagpapatunay ng simula ng ministeryo ni Jesus. Yung pasimula ng kanyang ministeryo ay nakikitaan ng presensya ng Ama at ng Espiritu. Ang kahalagahan ng pangyayaring ito ay makikita sa tagpo sa Marcos 15. Marami sa kaparehong elemento ng kwento ay mauulit sa nasabing tagpo. Ang banal na Espiritu sa buhay ni Jesus. Ang presensya ng Espiritu rito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ni Jesus. Sabihin, hindi personal na ginamit ni Jesus ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Umasa siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu bilang isang tao. Gaya niya, ang mga alagad ay nagpagaling sa may mga karamdaman at binuhay pa nga ang patay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sisimulan na ng Panginoon ang paglalakbay ng kanyang ministeryo at agad na hinarap si Satanas. Ang diwa ng pagpupunyagi sa tagpo ay ipinapakita sa pamagitan ng pagtukoy sa 40 araw na panunukso
sa presensya ng mababangis na hayop sa ilang at sa mga anghel na naglilingkod kay Jesus. Ang Diyos at ang taong bahagi ni Jesus. Sa bahagi ng kanyang pagiging Diyos, siya ang Kristo, ang Mesyas, talatang 1. Ang Panginoon na ipinahayag ng isang sugo, talatang 2 at 3. Higit na makapangyarihan kaysa kay Juan, talatang 7. Ang sinisintang anak na binabaan ng Espiritu, talatang 10 at 11. Sa bahagi ng kanyang pagiging tao, siya ay binautismuhan ni Juan, hindi yung kabaliktaran na siya ang magbabautismo kay Juan, talatang 9. Dinala siya ng Espiritu, talatang 12. Tinukso ni Satanas, kasama ang mga hayop sa ilang at pinaglingkuran ng mga anghel, talatang 13. Bakit mayroong mga kaibahan dito? Ito ay nakaturo sa kamanghamanghang realidad na si Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang ating Diyos, ay isa ring tao, ang ating kapatid at halimbawa. Paano natin lubos na maunawaan ang ideyang ito? Hindi natin kaya, hindi maaabot ng ating isip. Subalit, tinatanggap natin ito sa pamagitan at namamangha sa pamagitan ng pananampalataya at namamangha sa kung ano ang inihahayag ng katotohanan ito sa atin tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pangatlong pagkakahati, ang Ebanghelyo ayon kay Jesus. Marcos 1:14 at 15. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea at pinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang 7 linggo ng Daniel 9. Tatlong mga bahagi ng Ebanghelyo. Binubuod ni Marcos dito ang simple at tuwirang mensahe ni Jesus. Kategorya at nilalaman. Ang kategorya ay propesiya ng panahon at ang nilalaman ay naganap na ang panahon. Pangako ng tipan, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Panawagan sa pagiging alagad, magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. Yun yung tatlong nakita natin kanina. Yung una ay propesiya ng panahon, naganap na ang panahon. Tapos ay ang kaharian ng Diyos ay malapit na. At ang ikatlo ay magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. Ang panahon ng propesiya na tumutukoy kay Jesus. Ang propesiya tungkol sa panahon na tinutukoy ni Jesus ay ang propesiya ng 70 linggo sa Daniel 9:24 hanggang 27. Natupad ang propesiyang ito sa bautismo ni Jesus kung saan siya ay pinahiran ng banal na espiritu at pinasimula ng kanyang ministeryo. Mga Gawa 10:38. Ang Apokalipsis 14:6-7, ang mensahe ng unang anghel ay tumutugma sa mensahe ng Ebanghelyo ni Jesus sa Marcos 1:15. Ang unang anghel ay nagdadala ng walang hanggang Ebanghelyo sa sangkatauhan sa mga huling araw bilang paghahanda para sa ikalawang pagparito. Tulad ng mensahe ni Jesus, yung kaninang nakita natin, ang Ebanghelyo ng anghel sa mga huling araw ay may tatlong elemento na katulad ng inilalarawan
sa naunang chart. Sa propesiyang ito, ang isang araw ay tumutukoy sa isang taon bilang 1434 at Ezekiel 4:6. Nakita natin ito sa nakaraang leksyon. Ang hula ay nagpasimula noong 457 BC sa utos na inilabas ni Artaxerxes, hari ng Persya, para tapusin ang gawain ng muling pagtatayo ng Jerusalem. Makikita natin yan sa Esdras 7. Ang anim na pong propetikong linggo ay umabot hanggang AD 27, ang panahon kung kailan binautismuhan si Jesus at pinahiran ng banal na espiritu sa pasisimula ng kanyang ministeryo. Ang kanyang pagkapako ay mangyayari matapos ang 3.5 taon o kaya ay sa kalagitnaan ng sanlinggo. Sa wakas, ang pagtatapos ng ika-70 linggo ay mangyayari sa AD 34 nang si Esteban ay pinagbabato at nagsimulang ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo sa mga Hintil, gayon din sa mga Hudyo. Huling salita. Ang mensahe ng unang anghel ay nag-aanunsyo ng pagsisimula ng paghatol bago ang pagparito. Nakita natin yan noong nakaraang leksyon. Ang hatol ay nagdadala ng kaharian ng Diyos sa kanyang mga pinag-uusig na bayan. Daniel 7:22. Ang panawagan ng unang anghel ay matakot, luwalhatiin at sambahin ng Diyos ay ang panawagan na maging alagad. Kung paanong ang mensahe ni Jesus sa Marcos 1 ay buong higpit na nakatali sa mga propesiya sa Daniel, gayon din ang mensahe ng unang anghel ay kasimbuting nakatali rin sa Daniel sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundo. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na naway ang nais ng iyong puso ay ipagkaloob niya sa iyo at tuparin ang lahat ng panukala mo. Ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.